Meron ko isang statement at the same time meron din po akong katanungan. Dalawa lang po. Una, dun sa decriminalizing libel. Yan po ay naging campaign promise ko and I will walk the talk. Kaya lang, pinag-aralan po ngayon ng aking Legis Group dahil paano naman po yung mga walang accountability, yung mga taong gusto ko lang maging media and then magbubukas po siya ng channel sa internet, banat siya ng banat, lahat ng kasinungalingan titira siya, yun dapat ma-exclude. Pero yung mga traditional media, yung mga talagang totoong journalist, katulad niyo po sa Vera Piles, si Mr. Ray Langit at iba pa, yun po talaga dapat hindi dapat masampa ay ma-decriminalize po dapat yung libel because of them. Because I for one, naging problema ko na rin yan na hindi ko magawa yung gusto kong gawin, ma-expose yung gusto kong ma-expose dahil doon sa pag-file sa akin ng libel at nagkakaroon ako ng takot so hindi ko na mapursigi yung gusto kong mga bagay-bagay na para isulat sa kalaman ng mga tao. Having said that, I will still go for decriminalizing libel pero siguro on certain groups, pag sa mga traditional media, yung mga may accountability, kasi alam ko naman po, halimbawa, isang dyaryo, example Abante, meron naman po dyan tinatawag na desk editor, chief editor na nasa SARA, Philippine Star, Inquirer, TV, radio, stations, meron po silang mga editors na sinasara po yung mga lumalabas na articles o videos. Unlike po sinasabi ko, isang Juan de la Cruz na loko-loko, mag-open po siya ng channel niya at yung channel niya i-open niya para mag-attack and collect. Marami po dyan nangyari ngayon, dyan po sa social media, yung mga tinatawag na attackers, collectors, at the same time, if you will, na magbubukas ng channel and then magpapanggap na siya isang journalist, walang ginawa, maghapon magdamag, tumira ng mga politiko hanggang sa yung politiko tinitira niya, gumipap dahil ay nang mapapatuloy yung masakit na kasinungalingan, magbibigay ng pera sa kanya o kung kanino man. So those people should be exempted dito sa decriminalizing libel. Sana sila dapat ay kasama, ay kasuhan pa rin ng libel na makulong. Pero yung mga traditional media, ayoko silang, well, what I mean, dahil sa kanila dapat ma-decriminalize yung libel. Is that good enough for you, Ma'am Ellen? And Sir Ray? Pag sabi mo kasing journalist, yung mga tao na basta lang nagpo-post, hindi ko kinoconsider yan na journalist eh. Kasi blogging does not, posting in social media does not make one a journalist. Pero marami na po nangyari, ma'am, na dahil matagal sila nagbablog and then meron po silang nagbablock time, halimbawa sila sa isang radio station and then they consider themselves as journalists and then para sa kanila may karapatan na silang bumanat at kapag sinampan silang libel, sabihin nila, media ko, free speech. So would you consider as free speech samantalang wala naman siyang accountability because block timer siya, wala po pwedeng pumigil sa kanya sa kung naman sabihin niya because nagbabayad siya sa radio station halimbawa. So she or he can spread lies as much as he or she wants. So yun po yung mga pinag-aaralan namin na yun dapat mga tao na pwede pa rin makasuhan ng libel. Pero yung mga katulad po ninyo, yung mga nasa Diario, Abante, People's Tonight, GMA7, ABS-CBN, Rappler, Inquirer, Philippine Star, yun po dapat sila ang mga dapat ang dahilan kung bakit ma-decriminalize ang libel para magawa nilang trabaho nila. Yun po yung pino-point out ko. Kasi ano ko lang kasi pagka sinasabi mo kasi yung protection sa journalist, hindi naman yan kasama para sa lahat na nagpo-post, di ba? Kasi sinasabi ko nga, just because you post something, i-publish something sa social media, journalist ka na. Hindi ako nag-agree doon kasi Tama. To be called a journalist, you know, one should adhere to the core values of journalism, which are, one, accuracy. Dapat ang nire-report mo totoo. Diba? Ang journalist hindi yan gumagawa ng fiction, di ba? Fiction writer ka, di ba? So dapat totoo lang. Tapos number 2 is fairness. Dapat yung nire-report ng journalist, fair ka, di ba? Dapat yung fairness is fair ka sa lahat-lahat na partido kahit na lahat na involved doon sa balita. Yan po yung true journalist. Pero yung pseudo journalist pang ibig sabihin na hindi dapat sila masama po dun sa saklaw na decriminalizing libel. Dapat sila kasama pa rin po doon sa masasampa ng cyber libel at dapat makulong dahil sa kanilang pagiging padalos-dalos. So sinadya nila talagang sumulat ng isang article para manakit ng kapwa
at worse, yung iba sa kanila, hindi lang manakit ng kapwa, kundi para perahan yung kanilang pagpo-post, pagbablog at pagpapanggap bilang isang journalist. Yun po yung dapat na, para sa akin, dapat makulong. Masampahan muna ng cyber libels, dadaan sa proseso at makulong dahil walang ginawa kundi manakit ng kapwa. Di ba may sapat tayong batas para sa mga ganyan? Di ba? Sa ngayon po kasi, what they do is, sasampal sila ng cyber libel, sasabihin nila na, well, I'm a journalist, dapat meron akong kasama ko doon sinatawag na free speech. So ang sa akin po dapat ma-differentiate. Yung mga true journalists, wala po akong problema doon. Kasama na po kayo doon. Lahat ng mga nasa dyaryo, legitimate na mga dyaryo, TV, radio, okay po ako dyan. Kasi nga po, sinasabi ko, may accountability because their editors, their supervisors, their chief editors, will be accountable also. So, there's that system na checking na, teka muna, mali itong mga sinasabi mo, na check na namin, hindi dapat po ito ilabas o babawasan natin mga pinagsusulat mo rito dahil hindi tama. Yun po yung sinasabi ko. Whereas, pag doon sa mga nagpapanggap na journalist sa social media, wala pong nag-check sa kanila, wala silang accountability, they can say whatever they want to say or and yung pala nakakasakit na po sila sa tao. Yun po yung ibig sabihin. Yeah, Mr. Chairman, with all due respect, Sige po. napakaganda po ng binuksan ninyong yan, Senator Raffy, at gusto ko lang pong maidagdag ang isa pong problema natin ngayon, kaya nagkakaroon po tayo ng ilang mga allegedly journalists na madaling gamitin po yung shooting from the hips, kung tawagin po, bara-bara, kapag wala pong sanction o organization in the likes of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito, pagka nagkamali ka, meron pong penalty, may sanction, at meron pagkakataon mawala ka sa iyong field, sa iyong profession. Nariyan po ang National Press Club of the Philippines. Ganyan din po ang patakaran ng Publishers Association of the Philippines at ilang pang mga mainstream organizations sa media. Ang malungkot po rito, medyo may mga nagsulputan po. Tama po yung observation po ninyo na wala pong organization, formal organization na magbabantay sa kanila. Dahil kung may back-checking po, ever since, ang mga organization na ito ay may back-checking na po. Sinimulan na po ng mga malalaking organizations na bantayan ang kanilang mga miyembro. Alam po ninyo, medyo throwback lang po ng konti, makakontribute. Ang inyong abang likod, once upon a time, ay naging miyembro po ng first batch, first generation po ng Radio Patrol ng ABS-CBN. Kami po ay nagtutungo sa National Library o mag-check para mag-research. Kami po ay hindi kinokompromise ang madalian, paspasan na pagre-report. Dahil alam namin, kapag kapaspasan, may tendency madapa at magkamali. Accuracy sa amin ang importante. Sa ngayon po, ang napuna ko, wala na po yung ganung klase po ng research. Dahil nung kapanahonan po namin, very challenging, makakuha ka lang ng resource person kapag hindi mo siya nakuha sa PLDT line. Sa kanyang bahay, pagbaba ng bahay, mangangamuti ka na. Hindi mo alam kung saan mo siya hagilapin. Pero in the advent po ng new technology, pagbukas po ng gadget, pagbukas mo ng yung iPad, 10 versions po sa isang storya. Isama mo na yung kay Marites. Talagang mamimili ka kung anong gusto mong ilabas. Kaya kinakailangan po, you have to discern. Kinakailangan mapanuri pa rin po ang tayong mga practitioners at gayon din po ang ating mga mamamayan sa bagay na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Ellen at Sir Ray, Mr. Chair. Opo, meron lang pong nagtaas ng 2 kamay sa inyo pong katanungan, si Professor Danilo Araw.